sunod ng bahagi ang pahayag sa mga may nais sabihin. Panaginip, totoo, good testimony. Maraming salamat po sa inyong mga pananalig at kami ay nakarating ng ibang bansa at hanggang sa kami ay makaulit dito sa Pilipinas, Pangasinan. Papatuloy ko kami gawa na-invite niya doon. Kasama ko kasi kayo yung kapatid ko, si Miriam. Kasama namin nag-invite mo tayo pa. Kasama ko yung mga anak ko. Ayun, may papatuloy ko lang gawa ng ginawa lang namin doon. Nakita yung kagandahan ng lugar ng Dubai. Pero tuwing linggo, umating kami ng service. Kaya nga lang nakakagawa yung maraming cellphone making, kanyang cellphone individual, kanyang nakabukas ang cellphone. Nakaalis kami ng mga gawain. Ngayon ang Panginoon, gawain yan, ginawa lang namin doon, mga siyado. Nakita ang kagandahan ng Dubai. Yung karanasan ko, yung maging sigurita. Sa loob ng isang buwan, gawa nung sobrang matindi ako makahawak ng silang nagluluto, silang nagtimpla ako ng gatas. Doon ko naranasan yung maging sinyura sa lupisan ko. Kagandahan ka lang. Yan ang kagandahan ng may mga anak na mababait. At isang mga gawa nung naging sinyura doon, napita ako kahapon sa pagpalit namin ng lupina. So nakipipilit ko. Buti na lang nandyan Sister Lumina at saka si Pastor David. Nakatulog ko sa pagpalit namin. Kaya maraming salamat. Pinapabalik pa kami. Ewan ko ang dahilan. Sana. Karuban ng Panginoon. Yan ang kahilingan ko, karuban ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin, sa aming pagbiyahe at kami ay nakabalik na ulit dito sa Pilipinas. Thank you. Salamat sa ating Panginoon. Praise God, isang magandang umaga at bagong taon sa inyo mga kapatid. Actually, gusto kong sabihin ito noong nakaraang taon pa. Kaya lang wala sila, Sister Glow. Ako naman, yung espiritu na nararamdaman ni Pastor sa lugar na yun ay damang-damang ko mga kapatid. Kaya sampo na aking misis ay mga sampo na aking mga mahal sa buhay. Isa lang mga kapatid. Salamat at sa siguro kung hindi po ako nagkamali, that was 2008 naging active kami, diretso po kami dito. Ako nababahala din mga kapatid
sa mga pangyayari. Kaya siguro ito yung oras na ako yung magpapaalam din. Hindi pa alam na totally. Siguro ayaw ko ng linggo-linggo magpapaalam kay pastor, ayaw ko ng tuwing linggo magpapaalam kay sister-in-law. Siguro may mga pagkakataon na wala ako dito, huwag niyo na akong hanapin. Doon po kami. Nandoon po kami. Kasi maraming bagay na gusto ko rin ihanda sa lugar na yun. Una-muna yung pagtatanim, kulang pa. Kaya marami ako kasing magagawa sa Sabado. Kasi gusto kong umuwi ng Sabado pero maraming gawain pa. Kaya kung mag-i-stay ka nung 2 araw o 3 araw doon, marami po akong magagawa. Kaya siguro kung hindi nyo kami makita sa Sunday, nandyan naman si Pastor. Saka dito na nga si Pastor David, mananatili na siya dito. Baliktad kami, siya naman dito, doon ako, mga kapatid. Kaya siguro yun po, pagpalain tayong lahat. At kaya kung wala kami sa mga susunod na linggo, mga kapatid, sigurado nandoon po kami. Sabi ko nga, ayaw ko nang magpaalam na linggo-linggo sa ating manggagawa o kay Sister Glo. Siguro ito na ang panahon din na bibigyan ko din ng pananampalataya na sinasabi ni Pastor ang aking pamilya. Kaya mabibis ko siguro mga gawain natin dito. Hindi mo naman ako totally aalis, mga kapatid. Pero masaya po ako doon. Ang kagalakan ko na mga kapatid talagang ibang-iba talaga doon. Kaya purihin ng Panginoon, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa umaga nito, nagtituloy kami ng sister ko para makapag-service din. At we have 29 days to go. Alam niyo na po yun? Before the foundation, 50th foundation of the Gospel of Christ Philippines. 29 days, February 6. Pero maaari po ito i-celebrate ng February 4 kasi Sunday po yan. Nearest Sunday, February 6. But then, may possibility lang po ito na baka dahil 50 years pa ng Gospel of Christ, baka i-celebrate po ng February 6, which is Tuesday. Possibility lang po yun. Kaya, more or less, pwedeng February 4 or February 6. Baka i-suggest nila na dahil ka 50 years po ng Gospel of Christ, ay gawin na pong February 6. Kaya, dapat nandoon po tayo at saka yun na po ang simula na nandun na kayo. Na may magkakaroon na po, magpasimula na po kayo mga kapatid. Kanina inaawit natin yung kami pinili mo sa isang dako. Mas masarap po damihin mga kapatid kung may bahay na po kayo doon, kung nakatira na po kayo doon. Mas masarap yung pakaramdam kaysa yung kanina naiiyak ako kasi sabi ko, ano kaya ang nararamdaman mga kapatid dito na wala pang bahay? Lubusan ba nilang nararamdaman yung nararamdaman namin na yung pag sinabi ko sa isang dako kami naririto, may kahirapan man pero ang Diyos po ang nagbibigay ng kaluwagan. Kami pinili mo. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po pinili. Sa maraming tao sa mundong ito, paliitin na natin sa maraming nabautismuhan, sa maraming tinawag dito sa Gospel of Christ. Maraming nagsilabas, maraming pumapasok, maraming lumabas, pero salamat sa Panginoon na tayo po'y naririto sa araw na to. At kung pagkabahihintay po natin, mararanasan natin ang 50 years ng Gospel of Christ. Kaya taos-puso po akong nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat hindi po kasama yung aking pamilya ay talagang isa po ako sa masasabi kong pinili niya na manatili sa Gospel of Christ. Kaya salamat po sa Panginoon. At nawa mga kapatid, punong-puno na po kayo dito ng encouragement, pagsalita ng Diyos. Nawa hindi lamang po natin isa puso, isagawa po natin mga kapatid. Mahabag po kayo sa inyong mga sarili.
yung pastor po ninyo dito talagang kumbaga lahat na gagawin. Pero yung sinasabi niya kanina, pag hindi po kayo nag-commit sa Panginoon, hindi kayo kikilos, wala rin po siyang masyadong magagawa. Kaya kailangan po helping hand in hand po tayo mga kapatid. Kaya nawa po mga kapatid ay panghawakan natin mabuti yung salita ng Diyos. 50 years na po ng Gospel of Christ. Malapit na po ang panahon. Kaya in-encourage po kayo mga kapatid. Alam niyo po ba na ang mga taga General Santos na ito pa ay hinahawakan ni Pastor Areño. General Santos po yun. Mindanao, napakalayo. Ang sabi niya, kasi siya pa lang yung mauna at ginagawa niya ay pinaghahanda niya yung mga kapatiran. Pinagtanim niya ng mga saging, mga nyog, mga kamuting kahoy para pag pumunta po doon ang kanyang mga miyembro ay meron silang makakain. At itong huli, dahil kasagsagan na nga po ng paghahanda, ang sabi niya, kung kayo ay hindi na talaga makakapunta, naunawaan ko kayo. Pero dyan pa lang ay paghanda nyo na yung mga sarili nyo ng pagkain. Kaya kung ano man ang mangyari, at least meron kayong pagkain. Alam niyo po ba mga kapatid ang ginawa ng mga kapatid doon? Nagsipagpadala po ng pera na bili ng yero, bili ng mga kagamitan po para makapagpasimula na po sila ng bahay. Kaya mga kapatid, ang lapit po natin dito, 2 hours, nandun na po kayo. Mas, kung titignan po natin mga kapatid, mas higit kayo makakapaghanda kaysa sa manlalayo. Napakalayo nila. Siguro kung pupunta sila rito, ang madadala lang nila, mga damit nila, mga kumot. Pero kayo pwede nyong dalhin, ang yung katre, kahit ano. Dahil napakalapit po mga kapatid kayo, wala pong dahilan. Wala po tayong masyadong may dadahilan para hindi po tayo makapaghanda. Kaya yun po mga kapatid, sa either February 6 or February 4 man ito, let's make it a habit na makapag-baon po tayo. May pagkain man po doon o wala, at least safe po tayo na meron po tayong mga baon na makakain after the service. Kaya na po mga Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Humingi kami ng pamanin sa ating Diyos at kay sinong luyar, wala po dito. Kaya inimbitan din mo kami ng isang anak ko. Doon kami mag-lawyer, kaya kahapon sipa na maganda dito mga kapatid dahil kung matagal pa rin kung naramdaman mo ano pa. Kasi dami ko nang pinaalam na mga laboratory. Halos isang dinadayin ko talagang dito sa internal organ ko. Sa 2 beses na po na CT scan, colonoscopy, ano pa yung mga laboratory. Pero wala rin silang makita na ano kasi may dahilan daw ata ng ba't hindi makapasok yung colonoscopy. Kasi may makipot na daan na sa kolon ko, hindi makapasok yung aparato. Kaya yun na, hindi masilip ko kung yung nasa loob. Bibigyan na lang ako ng resulta doon. Sa ngayon, medyo nararamdaman ko na kung hindi ako makapag-tik ng pinly river, ito talaga masakit. Halos pagtrabaho lang ako ng konti, naampo na ako, hindi na nagtawag ko. Kaya hindi ko naman tayong mansin o panalangin. Sana naramdaman ko paggalingan ng aking pag. Nakanda naman ako sa nakakala ang mga pamilya ko. Kailangan ng gabay ko, kailangan pamilya ng gabay ko. Paglilingkod, kasi kung wala ako, kung hindi pa sila kung
sa pananampalta yan. Kaya, nagkaroon, hindi ko naman tayo. Kaya sa inyo, na pabayad ang buhay ko. Yun lang po.